Dominant Protector. Credit to the author. 1621-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngunit sina Cheryl at Yasi ang naging pinakamalapit na tao kay Terence, maliban kay Josephine at Trixie. Hindi na niya itatago sa kanila ang mga bagay na ito. Arg! Kapatid niya ang dati mong kasama. At baka isinakripisyo siya. Nakakaawa ang babaeng ito. Naramdaman ni Cheryl na mas nakakaawa pa si Aliyah kaysa kay Lorilyn. Wala na siyang natitirang miyembro ng pamilya. Sinasabi mo na aayusin mo silang pumunta sa DE Senior High School. Kailangan kong sabihin kay Tito Fredo na alagaan sila. Ang Miss ay may ganitong kaunting kapangyarihan, at bagamat kayang gawin ito ni Terence, mabuti na magkaroon ng kabutihan si Miss. Dahil alam niyang nawawala na ang lakas ni Terence, hindi naglabas ng ideya si Yasi na pumunta sa ibang lugar. Umupo siya sa kotse at bumalik sa Charlton Villa. Boss, you guys are back so early. How was it? Natuwa ba kayo? Si Chester ay nasa bahay, nagbabantay sa bahay. Siya na ngayon ang tagasunod, bodyguard, at butler ni Terence. Malamang siya ang number 2 ni Uncle Fredo ngayon. Pupunta ako sa pag-iisa. Ikaw ang bahala sa kaligtasan ng bahay. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay at hindi sumagot sa tanong ni Chester. Sa panahong ito, huwag mo akong istorbohin. Oo. Hindi alam ni Chester kung ano ang nangyayari, ngunit ang seryosong tono ni Terence ay hindi nagtanong sa kanya. Seryoso siyang tumango, boss, huwag kang mag-alala. Iwan mo sa akin ang bahay. Nagtiwala si Terence kay Chester at mabilis na bumalik sa kanyang silid at isinara ang pinto pagkatapos magbigay ng mga order. Mga sister-in-law, ano ang problema ni Boss Terence? Malapit na ba siyang makalusot? Tanong ni Chester pagkapasok ni Terence sa kwarto. Si Terence ay nagkaroon ng problema, sa tingin ko siya ay nalasan at nawala ng lahat ng kanyang lakas. Kailangan niyang bumawi. Hindi ito itinago ni Cheryl kay Chester, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol dito, kaya sinabi niya sa kanya ang sinabi ni Terence sa kanya habang nasa daan. Nawala na naman ang lakas ni boss. But Chester didn't mind. It should be fine. Napilaya na ako, pero mapapagaling ako ni boss. Dapat may paraan siya. Sana nga. Tumango si Cheryl at nanalangin para kay Terence sa kanyang puso, umaasa na siya ay maayos. Nang bumalik si Terence sa kanyang silid, lahat ng lakas sa kanyang katawan ay nawala. Wala siyang pinagkaiba sa isang normal na tao. Hindi inakala ni Terence na magiging ganito kalaki ang lason ng ahas, na nagpapakalat ng chi ng isang practitioner. Nakarinig na siya ng mga katulad na lason noon, ngunit ito ay itinuturing na hindi karaniwan. Hindi niya ito pinag-aralan noon, at hindi niya talaga alam kung paano ito lulutasin ngayong na-encounter niya ito. Sa kabutihang palad, si Terence ay nagkaroon ng Jade bilang isang trump card, kaya wala siyang dapat ikatakot. Kung hindi, mahirap para sa ibang mga magsasaka na mabawi ang kanilang lakas kahit na sila ay baldado. Hindi na masyadong inisip ito ni Terence at pumunta sa Jade Space, naghahanda na magsimula sa simula. Hindi ito ang unang beses na nawalan siya ng lakas kaya hindi siya kinabahan. Ginamit niya ang sining ng Dragon Mastery at ang enerhiya sa Jade Space ay mabilis na na-activate, nagiging chi at pumasok sa kanyang katawan. Nang ang enerhiya ay naging chi at naipon sa katawan ni Terence, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Parang ang lakas talaga ng Golden Finger niya. Hanggat maayos ang kanyang mga meridian, mawalan man siya ng buong lakas, dahan-dahan siyang makakabawi. Ito ay ang parehong sitwasyon tulad ng huling pagkakataon noong nakipag-away siya kay Natoy. Hindi siya nagmamadali, at nagpatuloy sa pagsasanay. Golden Class Early Phase, Golden Class Early Phase Peak, Golden Class Middle Phase. Si Terence ay nagmamadali hanggang sa Golden Class Late Phase Peak sa loob lamang ng ilang oras. Ang bilis ng pagsasanay ni Terence ay malamang na hindi pa nagagawa. Anong pamana, anong Chrysanthemum Arts, hindi nila makukuha ang bilis ni Terence. Ngunit, nang si Terence ay sumugod sa Mystic, may kakaibang nangyari. Hindi naging problema para kay Terence ang pagpunta mula sa Golden Class Late Phase Peak patungo sa Mystic Early Phase, ngunit sa sandaling naabot niya ang Mystic Early Phase, nangyari muli ang kakaibang bagay.
Ang chi na naipon lang niya sa kanyang katawan ay parang baha na bumabagsak sa isang dam. Nagsimula itong dam aloy ng mabilis, at sa ilang sandali, ang lakas ni Terence ay bumagsak pabalik sa Golden Class Late Phase Peak. Pagkatapos noon, ito ay ang huling bahagi ng Golden Class, pagkatapos ay ang gitnang yugto ng peak. Terence ay malapit ng maging maagang yugto ng Golden Class. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Mabilis niyang ginamit ang sining ng Dragon Mastery, sinusubukang i-absorb ang enerhiya sa Jade Space para makabawi sa pagkawala ng chi, ngunit ang bilis ng pagkawala ng chi ay higit pa sa bilis ng pagsasanay ni Terence. Ang enerhiya na na-replenished ay hindi na makayanan. At kaya, muling tumama ang trahedya sa isang kisap mata, si Terence ay naging isang normal na tao muli. Si Terence ay ganap na natigilan sa kakaibang sitwasyong ito. Ano ang nangyayari? Paanong nawala ang lakas na kanina pa niya nalilinang? Umupo si Terence sa Jade Space, ang kanyang mukha ay madilim at hindi sigurado. Hindi pa siya nakaka-encounter ng ganito, first time niya. Maayos naman siya kanina, paano nawala ang lakas niya pagkarating lang niya sa Mystic? Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin at nag-isip sandali. Hindi siya naniwala dito. Sinimulan niyang muli ang sining ng Dragon Mastery, nagpaplanong magsimula sa isang normal na tao at magsimulang muli. At kaya, nagsimulang tumaas muli ang lakas ni Terence. Sa pagkakataong ito, ang lakas na natamo niya mula sa pagsasanay ay hindi mabilis na nawala, at ang kanyang chi ay maaaring maipa ng paunti-unti. Di nagtagal, naging early phase Golden Class Master si Terence. Dahil sa sitwasyong ito, nakahinga ng maluwag si Terence. Siya ay patuloy na nagsusumikap sa kanyang paglilinang, at sa gayon, gininto ang klase maagang yugto rurok, gininto ang klase gitnang yugto. Ang lahat ng mga paraan sa gininto ang klase late phase peak. Nagsisimula ng kabahan si Terence. Noong huling pagkakataon, ito ay noong nasa peak late phase siya ng Golden Class. Sa pagkakataong ito, walang magiging problema, di ba? Gayunpaman, tila mas nag-aalala siya, mas malamang na mangyari ito. Sa sandaling pumasok si Terence sa unang bahagi ng Mystic, ang trahedya ng pagkawala ng kanyang lakas ay muling nangyari sa kanya. Ang lakas ni Terence ay nagsimulang maubos muli ng mabilis sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, hindi man lang ginamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery para labanan ito, dahil masyadong mabilis ang pagkawala, mas mabilis pa sa bilis ng kanyang cultivation. Ito ay walang silbi upang labanan ito. 1622. Nagkaroon ng problema. Talagang nagkaroon ng problema. Pagkatapos ng dalawang kumpirmasyon, sigurado na si Terence na ang lason ng ahas ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Ang potency ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ang kamandag ng ahas sa katawan ni Terence ay hindi napaalis o natunaw ng kanyang chi gaya ng kanyang inaasahan. Nanatili ito sa kanyang katawan. Hindi lamang ito nanatili sa kanyang katawan, ngunit nagdudulot pa ito ng gulo, na naging dahilan upang hindi makapag-cultivate ng normal si Terence. Ngayon, hindi na kailangang ipagpatuloy ni Terence ang paglilinang. Ang pinakamahalagang bagay ay upang malaman kung ano ang lason at kung paano ito malulutas. Kung hindi niya ito masolve, hindi ba siya magiging stuck sa Golden Class Late Phase Peak forever? Pinagpawisan si Terence. Tila masyado siyang naging pabaya. Si Elder Zhu ay hindi isang simpleng tao. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin sa galit, ngunit wala siyang magagawa. Alam na walang kabuluhan ang pagpapatuloy, mabilis na kumalma si Terence. Siya ay isang dalubhasa sa medisina, at ang matandang Linford ay isang dalubhasa sa mga eksperto. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa mga masasamang tukanan na ito, hindi ibig sabihin na hindi alam ng matandang Linford. Malabo na naalala ni Terence ang pagbabasa tungkol sa ganitong uri ng nakakapinsalang lason sa isang medikal na libro. Ang epekto ay katulad ng lason ng ahas na mayroon siya ngayon, ngunit ang ganitong uri ng lason ay kadalasang ginagamit ng mga dark medical sects. Ipinaalala nito kay Terence si Sumaowang. Ang estilo ng nakatatandang Zhu na ito ay katulad ng kay Sumaowang, at least ang lason na ito ay naaayon sa kanyang estilo. Ang lumang bagay na ito ay nagdadalubhasa sa pagsasaliksik sa mga mapaminsalang gamot na iyon. Elder George, ano ang nangyayari? Bago tanungin ang matandang Linford, nagpasya si Terence na tanungin muna si Elder George, upang makita kung siya ay may karanasan.
Nalason ka, hindi ba? Hindi ka ba dalubhasa sa medisina? Walang pakialam na sabi ni Elder George. Mag-isip ka na lang ng paraan para ma-detoxify mo, ano pa ang silbi ng pagtatanong mo sa akin? I mean, kaya mo bang gamutin ang lason na ito? Tanong ni Terence na may mapait na ngiti. Ako. Umiling si Elder George, hindi ako magaling dyan. Kung hindi mo ito mapadalisay ng purong chi, walang silbi na hanapin ako. Magaling lang ako sa paggamot at mga antidote na hindi nangangailangan ng mga halamang panggamot. Wala akong alam sa mga nangangailangan ng halamang gamot. Nakikita ko. Sige. Tumango si Terence, malamang na nagsasabi ng totoo si Elder George. Mas pamilyar siya sa chi at acupuncture point, ngunit wala siyang masyadong alam tungkol sa medisina. Umalis si Terence sa Jade Space at tinawag ang matandang Linford. Nang walang pagkaantala. Gabi na, ngunit tinawag pa rin niya ang matandang Linford. Terence. Anong ginagawa mo? Natutulog ka ba? Half asleep pa rin si Old Linford. Nang kunin niya ang telepono. Matanda, huwag ka nang matulog. May malaking nangyari. Mabilis na sabi ni Terence. Sunog. Lindol ba? Nandito na ang UFO. Ang matandang Linford ay natauhan at napagtantong wala doon. Nagalit siya, baliw ka ba? Tinatawagan mo ako sa kalagitnaan ng gabi. Anong problema? Matanda, baldado ako. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Ano? Baldado. Baldado. Samobra ka ba at sinipa? Tanong ni Old Linford. Hindi nakaimik si Terence, sabi ko nawalan ako ng lakas. Hindi ba madalas kang mawalan ng lakas? Mas malakas pa ang basura. Sabi ni Old Linford na nakapout. Iba na sa pagkakataong ito. Para akong nalason, at biglang nawala ang lakas ko. At iba rin ito sa karaniwan, patuloy ni Terence, muling maghihiwa-hiwalay ang aking chi sa sandaling makarating ako sa mystic class. Dahil doon, ipinaliwanag ni Terence ang lahat sa matandang Linford. Nang detalyado, mula sa pangyayari hanggang sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nakikita ko. Kumunat ang noo ni matandang Linford. Matapos marinig ang mga salita ni Terence. Sandali siyang nag-isip, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nalason ka ng 5 hakbang na pulbos na nakakalat ng lakas. 5-step strength scattering powder. Bakit parang half-step madness na may ngiti? Isang pangalan mula sa isang Wuxia novel. Napakurap si Terence. Maaari mong sabihin. Sa loob ng 5 hakbang, ang lason ay maaaring magkabisa at mawala ang lakas ng buong katawan. Ngunit ang 5 hakbang na strength scattering powder na ito ay gumagana lamang sa mga mystic class practitioner, wala itong epekto sa earth class at pataas. Magagawa ito ng mga earth class practitioner ng mag-isa pagkatapos malason, at walang anumang senyales ng pagkawala ng kanilang lakas, sabi ng matandang Linford. No way. Mystic late phase peak ako, 1 hakbang lang ang layo mula sa earth class at ganito ako kamalas. Naunawaan na ngayon ni Terence, no wonder na hindi natatakot si Boss Zo na masaktan ang kanyang sarili kapag kinakalikot niya ang grass snake. Earth class na siya ngayon, at wala siyang pakialam doon. Masasabi mo yan. Ikaw ang malas, sabi ng matandang Linford. At bakit, noong nag-training ako dati, bago ako nakarating sa mystic, walang side effects? Tanong ni Terence, nalilito. Haha, sabi ko sa iyo, ang lason na ito ay gumagana lamang sa mystic class masters, kaya hindi ito gagana sa iyo hanggat hindi ka naging mystic, kaya walang side effect. Naiintindihan mo na ba ngayon? Tanong ng matandang Linford. Nakikita ko. Kung gayon, matandang Linford, dapat mong malaman ang isang paraan upang gamutin ito, tama ba? Tanong ni Terence. Masasabi ni Terence mula sa tono ng matandang Linford. Na walang kahit isang bakas ng kaba o gulat, alam niya na ang matandang Linford ay may tamang solusyon, at kaya siya ay nagpahinga. Kung hindi, biro kung nanatili siya sa golden class late phase peak forever. Oo, may 2 uri. Sabi ni Boss Linford. Sa hindi maarok na paraan. 2. Saka bakit hindi mo sabihin? Lalong gaman ang pakiramdam ni Terence matapos marinig na may 2 solusyon. Kahit na hindi gumana ang isa, may isa pang alternatibo.
Ang unang paraan ay ang lumikha ng isang panlunas. Mayroon akong recipe para sa panlunas, at maaari mo itong gawin mismo. Ngunit, huminto si Old Linford. Pero ano? May problema ba? Mabilis na tanong ni Terence. Ngunit mayroong isang bihirang gamot sa panlunas. Sabi ni Old Linford. Bihira. Hindi ito maaaring maging katulad ng apoy na bunga ng espiritu, tama ba? Gulat na tanong ni Terence. Ayoko. Umiling ang matandang Linford. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa prutas, ngunit ang halamang ito, alam ito ng ilang makaranasang doktor. Itinatanim ko rin ito sa aking halamanan ng damo, at mayroon akong mga buto ng halamang ito. Ano ang, ngunit, kung gayon? Walang problema, di ba? Tanong ni Terence, nalilito. Ang problema ay wala, ngunit dapat ay narinig mo na ang gamot na ito noon pa. Ito ay tinatawag na damo ng tagsibol. Sabi ni Donovan Linford. 1623. Tagsibol damo. Inulit ni Terence ang pangalan ng damo, at ang kanyang mukha ay naging pangit. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ng matandang Linford. Ngunit. Ang damo sa tagsibol, gaya ng iminungkahing pangalan nito, ay isang uri ng damong tumutubo sa tagsibol. Matutuyo ito sa sandaling lumipas ang tagsibol. Gayunpaman, ang mga nakapagpapagaling na katangian ng damong ito ay nasa katas nito. Sa madaling salita, ang katas lamang ng sariwang damo sa tagsibol ang magiging epektibo. Ang lantang damo sa tagsibol ay hindi naiiba sa ordinaryong lantang damo. Wala itong halaga. Ngunit sa oras na ito, ang tagsibol ay lumipas na, at ang damo sa tagsibol ay matagal nang natuyo. Sa madaling salita, kung gusto ni Terence na gamutin ang lason, kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na tagsibol. Noong nakaraan, makakapaghintay si Terence, ngunit sa taong ito, hindi niya magawa. Maraming malalaking bagay na dapat gawin si Terence ngayong taon. Una, magsisimula na ang Noble House meeting, at kailangan ni Terence na makuha ang kanyang lakas sa Earth class bago ito magsimula. Kailangan niyang pilitin ang kanyang mga tagasunod, sina Julian, Chester, at Kanta Amara sa Earth class din, para maging sanhi siya ng gulo para sa bahay New York sa meeting. Ngunit ngayong nawala na siya ng lakas, isang Golden class late phase peak na nagdadala ng ilang Mystic class early phase masters para magdulot ng gulo hindi na iyon problema, ito ay pagpapakamatay. Ngunit hindi ito ang pinakamahalagang bagay, ang 5 taong pangako ay malapit ng matupad, at si Terence ay kalahating lumpo na ngayon. Paano niya tutuperin ang 5 taong pangako? Kahit na ang tarangkahang bato ay tila kinikilala lamang ang antas ng pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan at hindi ang antas ng lakas, sino ang nakakaalam kung magkakaroon ng anumang problema? Pangatlo, si Terence ay isa na ngayong Golden Class Master. Ang mga taong may sama ng loob kay Terence ay malamang nasusugod para guluhin siya kapag narinig nila ang balita. Kaya kailangan ni Terence na mabawi ang kanyang lakas bago kumalat ang balita. Si Terence ay hindi makapaghintay ng ganoon katagal. Matanda, huwag mo akong sirain. Sabihin mo sa akin ang pangalawang paraan. Kahit na ang unang paraan ay magagawa, wala akong oras. Sabi ni Terence. Sige, pero mas mahirap ang pangalawang paraan. Dahil gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo. Huminto muna si Old Linford. Bago nagpatuloy, hanggat magsasanay ka sa Earth class, ang 5 hakbang na lakas na nakakalat na lason ng pulbos ay gagaling sa sarili nitong. Hindi mo na kailangang uminom ng anumang antidote, ito ay isang natural na paggamot na walang lason o epekto. Ha! Hindi ko na kayang lampasan ang mystic ngayon, at sinasabi mo sa akin na pumunta ako sa Earth class. Napakurap si Terence. Paano ito posible? Paano ko malalaman? Umikot ang mata ni Old Linford. Sa medikal na libro ko lang sinabi sa iyo ang solusyon. Tinatanong mo ako kung paano magtanim. Paano ko malalaman? Sa tingin ko ito ay para sa iyo na sumipsop ng sapat na chi mula sa peak late phase ng Golden class, at masira ang maagang yugto, peak early phase, middle phase, peak middle phase, peak late phase, lahat ng 6 na klase ng sabay-sabay. Makakalusot ka sa Earth class, at pagkatapos ay malulunasan mo ito. Matanda, sa tingin mo posible ba iyon?
Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, napakahirap na para sa kanya na pumunta mula sa Mystic Lake Face Peak patungo sa Mystic Lake Face Peak, lalo na sa Earth class. Kung si Terence ay isang Earth class bago siya nawalan ng lakas, maaaring makalusot siya kaagad. Ngunit ngayon, naramdaman ni Terence na ang pamamaraang ito ay hindi makatotohanan. Imposible. Diretsong sabi ni Old Linford. Napakurap si Terence. Kaya, maaari mong ibalik dito ang iyong malaking asawa, maliit na asawa, at gitnang asawa. Hindi ko masasabi ng tiyak ang tungkol sa iba pang mga bagay, ngunit mayroon akong mukha sa antas ng Hidden House. Hanggat hindi ka nakikialam sa isang sinaunang sekta, hindi ka magiging banta. Dagdag pa, mayroon kang asawa ng pinuno ng sekta upang suportahan ka, malamang nabibigyan ka rin ng mga Ancient 1 nanogram mukha, bumalik din at some ilong. Paf! Halos himatayan si Terence sa kakulangan ng oxygen. Humanap ng kanlungan. May pagkakamali ba? At saka, sinong makakaalam kung sino si Trixie? Matandang lalaki, hindi mo ba ako kayang dayain? Nilinaw ng Ice Palace, hindi ako tatayo ni Althea, kahit na hanggang si Trixie ay naging isang Sky Class Master hindi siya makikipagtalo sa mga sinaunang bahay sa Unyong Xiao. Ng Ice Palace. Bukod dito, marami akong hinanakit, at ang palaso ay nailagay muna sa akin dito, ngunit walang nalutas, at ngayon gusto mo akong bumalik at sumilong pagkatapos umalis sa isang gulo. Pagkatapos ay magpanggap na wala akong sinabi. Sinabi ko na sa iyo ang pamamaraan, para ikaw mismo ang makaisip ng paraan. Humikab ang matandang Linford. Pagod na ako. Matutulog na ulit ako. Good night. Dahil doon, ibinaba ng matandang Linford. Ang tawag, hindi nagabala na kausapin si Terence. Hindi nakaimik si Terence, ngunit wala siyang dapat ireklamo. Ang matandang Linford ay nagsasabi ng totoo, at gaano man siya nagtanong, mayroon lamang itong dalawang pamamaraan. Ang unang paraan ay tiyak na imposible. Ang damo sa Tagsibol ay may mga panapanahong katangian. Ang pagtatanim ng damong ito ay kailangang ganap na sumunod sa mga pagbabago sa panapanahong klima. Kahit na ito ay itinanim sa isang greenhouse o isang malaking malaglag, ang mga resulta ay ganap na naiiba. At kahit na maaari nilang itanim ito ngayon, huli na ang lahat. Aabutin ng hindi bababa sa 2 buwan bago ito tumubo, at ang pulong ng marangal na kapulungan ay mayroon lamang kalahating buwan. Hindi tumugma ang timing. Ang pangalawang paraan ay tila mahirap, ngunit ito ang tanging paraan. Kahit alam ni Terence na mahirap, kailangan pa rin niyang subukan. At paano niya ito masusubok? Ano man ang mangyari, kailangan muna ni Terence na makuha ang kanyang lakas sa Golden Class Late Face Peak, at pagkatapos ay subukang makapasok sa Earth Class gamit iyon bilang foundation. Matapos makapasok sa Jade Space, mabilis na binago ni Terence ang kanyang lakas sa Golden Class Late Face Peak. Pagkatapos, tumigil siya at nagsimulang mag-isip ng isang plano. Ang paglusot sa 6 na antas mula sa Golden Class Late Face Peak hanggang sa Earth Class ay talagang napakahirap, kailangan ito ng maraming chi. Tulad ng sinabi ng matandang Linford, kung maa-absorb niya ang lahat ng chi na ito sa isang pagkakataon, maaari niyang agad na makatawid ang Mystic at maging isang Earth Class. Ngunit paano niya magagawa iyon? Ang paglilinang ay kailangang gawin ng hakbang-hakbang, at ang lahat ay kailangang gawin ng hakbang-hakbang. Hindi naman niya masisira ang rules, di ba? Mula sa Golden Class Late Face Peak hanggang Earth Class, gaano karaming enerhiya ang kailangan para mag-level up? At paano ko maa-absorb ang lahat ng enerhiyang ito sa aking katawan? Sumimangot si Terence at bumulong sa sarili. 1624. Hindi mo ba alam kung paano i-compress ang iyong Zen Chi? Bakit hindi mo subukang i-compress ito at sipsipin? Si Elder George, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay nagsalita sa wakas. Oo. Biglang napagtanto ni Terence na kaya niyang i-compress ang kanyang chi. Maaari niyang i-compress ang kanyang chi sa labas ng kanyang katawan at i-absorb ito sa kanyang katawan kapag na-compress ito sa isang tiyak na halaga. Hindi ba't nangangahulugan iyon na makakalusot siya sa isang pagkakataon? Sa isiping iyon, gustong-gusto ni Terence na tumakbo at halikan siya, ngunit natakot siya na baka isipin ng matanda na magkaibigan sila ng bakla. Nagpa siya siyang laban dito, maaaring subukan niya ito ngayon.
Tinansya ni Terence ang dami ng enerhiya na kailangan upang pumunta mula sa Golden Class Late Phase Peak patungo sa Mystic Late Phase Peak, at sinimulang i-compress ang enerhiya sa paligid niya. Hindi niya alam kung gagana ito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang pag-compress ng enerhiya ay nangangailangan ng oras at lakas upang makontrol. Sa simula, madaling na-compress ni Terence ang enerhiya, ngunit habang tumatagal, nagiging mas mahirap at mas mahirap kontrolin. Napagtanto ni Terence na ang maximum na dami ng enerhiya na maaari niyang i-compress ay ang kabuuang dami ng enerhiya sa kanyang katawan. Sa madaling salita, ang dami ng enerhiya na maaaring i-compress ni Terence ngayon ay katumbas ng kabuuang enerhiya ng peak late phase ng Golden Class sa kanyang katawan. Kapag lumampas na ito sa halagang ito, naging mas mahirap para kay Terence na i-compress ito. Hindi lang bumagal ang takbo, naramdaman din niya na ang enerhiya sa labas ng kanyang katawan ay naging lubhang hindi matatag, na para bang sisubog ito kapag hindi siya nag-iingat. Si Terence ay maaari lamang magpatuloy ng dahan-dahan at tuloy-tuloy na parang naglalakad sa manipis na yelo. Ito ay tulad ng mga blok ng gusali, kung mas mataas ito, mas mahirap ito, at ang kaunting pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak nito. Sa wakas, naramdaman ni Terence na hindi na niya ito makontrol at mabilis na hinigop ang nakakompress na chi sa kanyang katawan. Natakot si Terence na ang nakakompress na enerhiya ay sumabog sa kanyang katawan, kaya nagpasya siyang ilabas ito ng dahan-dahan, unti-unti. Gayunpaman, kahit na ito ay mabagal, ito ay mas mabagal lamang ng kaunti kaysa sa normal na bilis ng paglabas. Kahit na medyo mabagal lang, hindi ito magbubunga ng ganoong klaseng explosive effect. Parang lobo. Kung tinutusok mo ito ng karayom, maaaring sumabog ito, ngunit kapag binitawan mo ang plug, bagaman mabilis na mailalabas ang hangin, hindi ito sesabog. Ang dahilan kung bakit hindi naglakas loob si Terence na magtagal ay dahil sa takot niya na muling kumilos ang lason pagkatapos na makalusot sa Mystic Class. Mystic Late Phase. Ang compressed energy na naabsorb ni Terence sa pagkakataong ito ay nagbigay daan lamang sa kanya na mabawi ang kanyang lakas pabalik sa Mystic Late Phase. Pagkatapos noon, muling kumilos ang lason ng 5 hakbang na nakakalat na pulbos, at ang enerhiya ni Terence ay dumaloy muli na parang isang sapa, na nagpabalik sa kanya bilang isang normal na tao. Gayunpaman, hindi nalungkot si Terence. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang kanyang pamamaraan ay magagawa. Kaya hindi nasaraan ng loob si Terence. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang lakas sa Golden Class Late Phase Peak muli at sinimulan muli ang chi compression game. Sa totoo lang, para talagang naglalaro. Maingat niyang hinawakan ang energy ball ng compressed energy sa kanyang kamay, natatakot na ito ay sumabog kapag hindi siya nag-iingat. Gaya ng inaasahan, hindi sinasadyang pinasabog ni Terence ang bola ng enerhiya, ngunit hindi siya sumuko. Ang energy ball sa pagkakataong ito ay halatang mas malaki kaysa sa una, at may mas maraming enerhiya sa loob. Ito ay isang maliit na pagkakaiba lamang, ngunit ito ay isang tanda ng tagumpay. Naniniwala si Terence na sa kanyang tiyaga at pagsusumikap, ang tagumpay ay hindi malayo. Ito ay isang teknikal na trabaho, at maingat na sinimulan ni Terence na i-compress ang pangatlong energy ball. Sa hidden house ng pamilya Duran, pagkatapos ayusin ng matandang master na si Duran ang mga gawain ng pamilya, handa na siyang pumunta sa Ice Mountain kasama sina Gentry at Melba. Nadama ng buong pamilya na ito ay lubhang kakaiba mula nang si Elder Duran ay naging isang Sky Class Master, hindi na siya umalis ng bahay. Siya ay nagsasaka sa bahay at bihirang magtanong tungkol sa mga gawain ng pamilya. Ngayon, bigla niyang gustong lumabas, at dinala pa niya sina Gentry at Melba. Makatuwiran kung dinala lang niya si Gentry, ngunit medyo hindi maisip na isama si Melba, isang manugang na pinalayas sa malamig na palasyo ng panganay na manugang maraming taon na ang nakalilipas, kasama niya. Ang ama ni Gentry, ang panganay na kapatid na si Duran, ay may gustong sabihin ng ilang beses, ngunit nag-alinlangan siya. Gusto niyang tanungin ang kanyang ama kung ano ang gagawin niya sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Bagamat hindi na si Elder Duran ang pinuno ng pamilya Duran, siya pa rin ang may huling desisyon sa mga usapin ng nakatagong pamilyang Duran. Kung hindi siya pumayag, walang silbi si Kuya Duran bilang padre de pamilya.
Hindi sinabi ni Elder Duran kung saan siya pupunta o kung ano ang kanyang gagawin, kaya lalong nalito ang pamilya Duran. Hindi siya nang ahas na tanungin ang matandang master na si Duran, ngunit ang panganay na kapatid na si Duran ay naglakas loob na tanungin ang kanyang anak. Sa pribado, nakahanap ng pagkakataon ang panganay na kapatid na si Duran na hilahin si Gentry sa kanyang silid at nagtanong sa mahinang boses, giving she, ano ang gagawin ng matanda sa iyo? Bakit biglang nangyari ito? Wala man lang babala. Pare, please wag mo na akong pahirapan. Paano ko na lang sasabihin ang tungkol sa desisyon ni Lolo? Tsaka wala naman akong masyadong alam, at alam mo ang ugali ni Lolo. Kung sasabihin ko ba sa kanya, hindi ko ba siya magagalit? Paliwanag ni Gentry na may mapait na ngiti. Napabuntong hininga si Boss Duran. Alam niya ang iniisip ng matanda. Kapag napagpasyahan na. Ito ay walang silbi kahit ano pa ang sabihin ng iba. Bukod dito, walang masyadong alam tungkol sa batang ito. Sa karamihan, siya ay isang palara lamang. Gayunpaman, medyo kakaiba na tinawag ng matanda si Melba. Si Melba ang kanyang asawa, at si Althea ang kanyang biyenan. Hindi ba medyo hindi nararapat na ilabas siya? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, maaari lamang pumunta si Gentry kay Melba at tanungin siya tungkol dito, kaya't bumantong hininga siya at sinabi kay Gentry, kalimutan mo na ito, pagbibigay, maaari kang bumalik sa iyong trabaho. Ayos lang. Pagkaalis ni Gentry, mabilis na naglakad ang panganay na kapatid na si Duran papunta sa looban kung saan naroon si Melba. Mahigit 10 taon na siyang hindi nakatuntong sa looban na ito. Siya ay isang mahiyain na tao. Matapos magalit ang kanyang asawa, ang panganay na kapatid na si Duran ay hindi na nang ahas na makipagkita muli kay Melba ng pribado. Katumbas nito ang paglimot niya sa babaeng ito. Kung hindi lang dahil may gagawin siya ngayon, hindi siya pupunta dito. Guro, mangyaring itigil. Ang panganay na kapatid na si Duran ay naglalakad na may mabigat na puso nang may biglang tumunog na boses, na sinundan ng isang itim na anino na lumulutang sa kanyang harapan. Magagalit na sana ang panganay na kapatid na si Duran matapos mapatigil, ngunit nang makita niya ang taong nasa harapan niya, biglang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Mabilis siyang napangiti at sinabing, hindi ba ito si Devon? Devon, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para makita si Melba. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta para bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1625. Pakiusap bumalik, Master. Walang sino man ang pinapayagang pumasok sa looban na ito pansamantala. Walang pakialam na sabi ni Devon. Ito. Panganay na tiyuhin, si Melba ang aking asawa. Hindi ba natural na bisitahin ko siya? Bakit ikaw? Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ng matandang kapatid na si Duran. Bagamat si Devon ang personal na katulong ng matanda, hindi ba siya masyadong maluwag? Bakit hindi ko makita ang sarili kong babae? Ito ang utos ng matandang master. Pasensya na. Patriarch, mangyaring huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa akin. Walang ekspresyong sabi ni Devon. Ang panganay na kapatid na si Duran ay natigilan saglit. Nang marinig niya na iyon ang intensyon ng kanyang ama ay agad siyang napabuntong hininga. Tila nawalan din ng saysay ang kagustuhan niyang makakuha ng impormasyon kay Melba. Kung gusto niyang pumasok, hindi lang niya magagawang talunin si Devon, ngunit kung alam ito ng kanyang ama, ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya ay nasa panganib din. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, ang nakatatandang kapatid na si Duran ay walang magawang tumalikod at umalis. Ang dahilan ng pag-alis ni Elder Duran ay lubhang kakaiba. Ito ay halos 8 kaarawan niya, kaya gusto niyang lumabas at tingnan ang bago nito. At isinama niya si Gentry dahil siya ang panganay na apo, kaya gusto niya itong isama para magkaroon ng karanasan. Ang dahilan na ito ay may katuturan. Matapang at mapanlikha ang ideya ng matanda, at walang nag-alinlangan dito. Gayunpaman, para kay Melba, ang dahilan ng matandang master ay na siya ay nakakulong sa bahay sa loob ng maraming taon. Siya ay manugang pa rin ng pamilya Duran at hindi magandang tretuhin siya ng ganito. Inilabas niya siya para mawala ang pagkabagot niya.
Kung hindi dahil sa katotohanang matagal nang sumuko si Elder Duran sa alak at pakikipagtalik at buong pusong hinahabol ang makalangit na daw, iisipin ng pamilya na may iniisip siya tungkol kay Melba. Gayunpaman, ang nakatagong pamilya ng Duran ay mayaman at makapangyarihan. Anong klaseng magandang babae ang hindi nila mahahanap? Kung gusto ito ni Elder Duran, makakahanap siya ng grupo sa kanila. Hindi siya magkakaroon ng anumang ideya tungkol kay Melba. At sa ganitong paraan, mas naging unpredictable ang kombinasyon ng 3 taong ito. Gayunpaman, kahit na siya ay hindi matukoy, ang nakatagong pamilya ng Duran ay kailangan pa ring gumana gaya ng dati. Umalis si Old Master Duran kasama sina Gentry at Xiaoming, at ang panganay na kapatid na si Duran ay patuloy na naging ulo ng pamilya. Hindi siya nang ahas na magpadala ng mga tao para sundan ang matandang master na si Duran at tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. Kailangang malaman ng isa na si Elder Duran ay isang Sky-class master, at ang kanyang sentido ay napakalakas. Kung may ginawa ang panganay na kapatid na si Duran sa kanyang likuran, si Kuya Duran ang kailangang tiisin ang mga kahihinatnan. Sa sandaling umalis si Elder Duran sa bahay, dinala niya sina Gentry at Melba diretso sa Ice Mountain, hanggang sa bayan ng Bingzo, at sa ina pagmamay-ari ng Manager Lee ng Ice Palace. "Hello, dito kami magstay." Magalang na sabi ni Gentry kay Manager Lee, na nakaupo doon na nakapikit at halos makatulog. "Magstay sa hotel." Bahagyang natigilan ang tindera Lee. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Gentry, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Medyo maganda ang memorya niya, at may impresyon sa taong ito isa siya sa mga kalahok mula sa Ice Palace, ngunit hindi niya maalala kung saang bahay siya nagmula. "Ikaw pala. Bakit ka bumalik?" "Boss Lee? Hello, ito ang aking lolo, ang matandang master ng Hidden House Duran. Pumunta ako upang makita ang sect master ng Ice Palace, at inaasahan kong matutulungan ako ni Elder Lee na iulat ito." Alam ni Gentry kung gaano siya kahalaga sa Ice Palace, kaya hindi siya nagpatalo at sinabi kay Manager Lee kung ano ang gusto niyang sabihin. Bagamat medyo diretso, naniwala siya na kung magpapatalo siya, lalo lang maiinis si Manager Lee. "Oh, gusto kong makita ang sect master." Hindi napigilan ng shopkeeper Lee na makitang nakakatawa ang mga salita ni Gentry. Ang master ng isang maliit na nakatagong bahay ay dumating upang makita ang palasyo master ng isang sinaunang sekta. Hindi ba ito nag-overestimate sa sarili niyang kakayahan? Gayunpaman, pinipigilan pa rin ni Manager Lee ang kanyang pagtawa. "Kung mayroon kang anumang bagay, maaari kitang tulungan na ipasa ito, ngunit kung gusto mong makita ang guro ng palasyo, huwag kang mag-isa, kahit ako ay mahihirapang gawin iyon. Ito. Mabuti. Magsusulat ako ng liham at hihilingin kay Boss Lee na tulungan akong ipasa ito sa iyo, okay?" Hindi siya pinilit ni Gentry pagkatapos ng lahat, tama siya, ang sect master ay hindi isang taong nakatagong miyembro ng pamilya ng Duran na makikilala lamang ayon sa gusto nila. Mabuti ang isang ito, si Manager Lee ang namamahala sa pagsusulatan ng Ice Palace, at siya ang namamahala sa lahat ng mga liham sa pagitan ng Ice Palace at ng iba pang mga sekta at pamilya. Kaya, ang kahilingan ni Gentry ay hindi masyadong marami, at pumayag siya. "Kung gayon, mahihirapan ako, Boss Lee. Tulungan mo muna kaming kumuha ng 2 kwarto. Dito muna kami magstay at hintayin ang sagot ng Panginoon ng palasyo." Sabi ni Gentry. "Walang problema sa pananatili, ngunit hindi ko masisiguro na hindi sisigat ang guro ng palasyo. Ibigay mo sa akin ang iyong ID card at deposito, at kukuha ako ng kwarto sa iyo," sabi ni Manager Lee. Mabilis na kinuha ni Old Master Duran, Gentry, at Melba ang kanilang mga ID card at deposito. Pagkatapos magbayad, kinuha nila ang room card at bumalik sa kani-kanilang kwarto. Tungkol naman sa liham sa sect master, simple lang Gentry at napag-usapan ito ng matanda, at isinulat lamang ang kanilang mga hula tungkol sa kanyang background, na hinihiling sa kanya na pumunta at makipagkita sa kanila. Napakagalang ng sulat kahit hindi sila kamag-anak, hindi sila masisisi ng sect master sa pagtatangkang makipag-away sa isang Hidden Duran family. Pagkatapos isulat ang liham, tinatakan ito ni Gentry at ibinigay kay Manager Lee, na ipinabigay niya ito sa sect master sa ngalan niya. Nagtagal silang 3 sa paghihintay ng balita sa inn.
Sa tuktok ng Ice Mountain, si Queen ay sumugod sa silid ng Sect Master na may hawak na sulat, Palace Master, pakisuyong tingnan ang sulat na ito. Ang mga liham ng Sect Master ay karaniwang binabasa ni Queen, ang mga maaaring ay proseso ay naproseso, at ang mga hindi maaaring ibigay sa asukal sa bato. Ang liham na ito ay malinaw na ang pinakamahalagang uri. Bahagyang nagulat si Althea. Bihira niyang makita si Queen na nagmamadali, kaya nagtanong siya, Tita Queen, saan nanggaling ang liham na nagdulot sa iyo ng labis na pagkabalisa? Mapait na ngumiti si Queen at sinabi na may kakaibang ekspresyon, Palace Master, dapat mong tingnan ang iyong sarili. Oh, mabuti. Nakita ni Althea na medyo hindi natural ang ekspresyon ni Queen, kaya tumango siya at kinuha ang sulat. Ngunit sa kalagitnaan, nagbago ang mukha ni Althea, at bahagyang nanginig ang mga kamay na may hawak ng sulat. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang sky-class late face pick, at bihira niyang ipakita ang kanyang galit sa kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito, nawala ang kanyang katinoan. Kamukha ko siya. Tita Queen, posible ba ito? Ito. Palace Master, ito. Nag-isip si Queen saglit at nagpas siyang sabihin ang totoo, Palace Master, may pakialam ka ba sa iyong nakaraan? Matapos marinig ang mga salita ni Queen, natahimik si Althea. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 1626. Lumaki siya sa Ice Palace at hindi pa nakita ang kanyang biological parents. Dito, inalagaan siya ng kanyang amo at Tita Queen na parang pamilya. Sa totoo lang, naisip ni Althea na ito ay sapat na. Kahit na wala siyang mga magulang, hindi mahalaga. Naisip niya na magiging sobrang gaan ang loob niya. Gayunpaman, pagkatapos basahin ang liham, natanto ni Althea na hindi pa rin siya makaget over. Gusto niyang malaman kung sino ang kanyang mga magulang at kung bakit siya iniwan ng kanyang mga magulang. Bakit nila siya pinanganak at hindi siya pinalaki? At ang liham na ito ay isinulat ng nakatagong pamilyang Duran na lalong ikinalito at ikinagalit ni Althea. Ang nakatagong pamilya ng Duran ay maaaring hindi kasing lakas ng Ice Palace, ngunit sa karaniwang mundo, sila ay isang malaking pag-iral, maraming beses na mas malakas kaysa sa mga marangal na bahay. Paano kayang iwanan ng isang maimpluwensyang pamilya ang kanilang anak? Sinadya ba nila o hindi? At ngayong alam na niyang siya ang Sect Master, gusto niyang bawiin siya. Anong ginagawa mo kanina? Pero kahit galit siya ay naghanap pa rin siya ng dahilan para sa kanyang mga magulang. Baka sakaling nawala siya sa kanila nang hindi sinasadya, o marahil ay hinahanap na siya nitong mga taon. Ngunit siya ay nasa Ice Palace, paano nila siya mahahanap? Hindi niya talaga mahanap. Dahil sa mga kadahilanang ito, bahagyang huminahon ang kalungkutan at galit sa puso ni Althea. Siya ay orihinal na isang tao na hindi nagpapakita ng kanyang mga emosyon sa kanyang mukha, at siya ay karaniwang may malamig na tingin sa kanyang mukha. Matapos huminga ng malalim, inilagay niya ang sulat sa mesa sa tabi niya at sinabing walang pakialam, Tita Queen, ikaw at si Master ang nagpalaki sa akin at nagturo sa akin ng martial arts. Ikaw ang pinakamalapit na tao sa akin. Gayunpaman, anuman ang dahilan kung bakit ako inabandona ng aking mga kapanganakang magulang, sila pa rin ang aking mga magulang, kaya imposibleng sabihin na wala silang pakialam. Gayunpaman, gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari noon, alamin ang background ko. Tita Queen, hindi mo pa nabanggit ang sitwasyon noong sinundo mo ako ni Master. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin? AI. Napabuntong hininga si Queen, hindi naman sa ayaw kong sabihin sa'yo noon natatakot ako na baka maapektuhan ang mood mo at maapektuhan ang training mo. Bata ka pa noon, at hindi pa stable ang puso mo, pero ngayong Sky Class late face pick ka na, hindi mo na kailangang mag-alala pa. Pero dahil hindi ka nagtanong, hindi ko na ikinwento to sa'yo noon, pero, hindi ko na ibinalik yun sa'yo. Tita Queen, sabihin mo sa akin. Nag-gesture si Althea para yayain siyang magsalita. Ang kanyang emosyon ay bumalik na sa kalmado, at ang kanyang ekspresyon ay napakawalang pakialam. Hindi masasabi kung masaya ba siya o malungkot. Noon, hindi pa ako Sky Class, pero medyo malayo pa ako mula sa Earth Class late face pick tungo sa Sky Class.
Nakita ito ng matandang palasyong master at inihatid ako palabas, hinahayaan akong pumasok sa sky class ng sabay-sabay. Sabi ni Queen. Noon ang pagkakaroon ng isa pang sky class ay isang magandang bagay kaya, ang matandang palasyong master ay naglakbay sa akin sa secular na mundo. At ang lokasyon ng paglilibot ay eksakto kung saan nakatago ang pamilya Duran. Ano? It's really the hidden Duran family. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Althea. Noong una, nag-aalinlangan pa siya tungkol sa kredibilidad ng liham na ito, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Queen, biglang nanikip ang kanyang puso. Hindi kaya totoo ang lahat ng nakasulat sa liham na ito. Nandoon ang nakatagong pamilya ng Duran. Noon ay isang manyeb na gabi, at ang matandang palasyo na master at ako ay nagpaplanong lumabas upang maunawaan at tingnan kung may pagkakataong makalusot. Sabi ni Queen. Tumango si Althea, ang sining ng practitioner ng kanyang sektang Ice Palace ay nakatuon lahat sa yelo, at kapag mas malamig ang lugar at panahon, mas kapaki-pakinabang ito para sa pagtatanim. Nang ako, ang matandang palasyo master ay pumunta sa isang bakanteng ilang upang magtanim, bigla kong narinig ang tunog ng isang sanggol na umiiyak. Dahil sa curiosity, sinundan namin ng iyong master ang tunog at nakakita ng isang lampin sa nyebe. Sabi ni Queen. Ako ba ang sanggol na iyon? Nahulaan na ni Althea na tiyak na siya ang sanggol sa snow. Oo, sa oras na iyon, ang mukha ng master ng palasyo ay namumula na dahil sa lamig, ngunit buhay ka pa. Ito ang nagpagulo sa amin ng matandang master ng palasyo. Pagdating namin sa labas, walang tao sa paligid. Sa sky class perception ng master mo, naramdaman niya ang lugar na ito mula sa malayo, ibig sabihin, ang taong nag-iwan sa iyo ay malamang na nawalan ng hindi bababa sa kalahating oras, at sa kalahating oras na ito, ang isang bagong panganak na tulad mo ay hindi nagyelo sa gitna ng ilang. Nakakamangha. Bahagyang dumilim ang mukha ni Althea. Ilang. Kung ito ay nasa isang abalang palengke, mapapatunayan pa rin nito na hindi sinasadyang nawala siya. Ngunit sa ilang, sa kalagitnaan ng gabi, halatang iniwan siya. Ang lugar na iyon ay tiwangwang at walang nakatira. Tanong ni Althea. Tama. Kung hindi, hindi kami makakapagtanim doon ng iyong Panginoon. Alam namin na ang nakatagong pamilya ng Duran ay nasa bayang iyon, kaya sinadya naming lumayo sa kanilang tahanan, sabi ni Queen. Ang layunin ay upang maiwasang matuklasan ng mga ito habang tayo ay naglilinang. Kailangan mong malaman na kapag ikaw ay naglilinang, ikaw ay magpapakilo sa espiritual na chi ng langit at lupa sa paligid mo. Kung ikaw ay malapit dito, ito ay mararamdaman ng iba. Tita Queen, maaari ka nang magpatuloy. Walang ibang sinabi ang Althea, senyales lamang na magpatuloy si Queen. Noong una, gusto ng matandang master ng palasyo na kunin ito bilang isang pagkakataon na makilala ka, at ibalik ka sa Ice Palace, maghanap ng random na disipulo na magpapalaki sa iyo at iwanan ka sa Ice Palace. Nagpatuloy si Queen, gayunpaman, matagal ka nang hindi na-freeze hanggang sa mamatay. Medyo na-curious ang matandang palasyo master. Subconsciously niya sinuri ang katawan mo kung may frostbite ka ba. Sa huli, nalaman niya na mayroon ka talagang peking Ice Heart Jade Bone Physique. Pangalawa lang ito sa katawan ng Ice Heart na Jade Stone, at perpekto ito para sa sining ng ating practitioner. Tuwang-tuwa ang matandang sect master noong una, ngunit sinong mag-aakala na magkakaroon tayo ng ganoong pagkakataon, pagkatapos ng lahat, ang katawan ng Ice Heart na Jade Stone ay isang katawan na minsan lang lumilitaw sa 100 taon, at kahit ang matandang sect master ay wala nito. Noong oras na iyon, lahat ito ay salamat kay Master at Tita Queen. Kung hindi, kahit na mayroon akong peking Ice Heart Jade Bone Physique, na-freeze ako hanggang mamatay. Nang sabihin ito ni Althea, walang gaanong ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, naririnig ni Queen ang galit sa kanyang boses at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Nawala talaga ng iba ang hidden Duran family na ito, at ngayon hinahanap na naman nila ito. Pagkatapos noon, dinala ka namin ng matandang master ng palasyo pabalik sa hotel. Nakita namin ang salitang Tang sa iyong lampin, kaya nahulaan namin na maaaring Duran ang tunay mong apelyido. Nagpatuloy si Queen. 1627. Ano? Talagang Duran. Ang nakatagong Duran family at ako. Medyo mabilis ang paghinga ni Althea.
Palace Master, ang lokal na apelyido na Duran ay isang malaking pangalan. Sa buong bayan, maraming tao ang may ganitong apelyido. It's not necessarily the Hidden Duran family, kaya hindi namin naisip na ito pala ang Hidden Duran family noong panahong iyon. Kinaweyan ni Queen ang kanyang kamay at nagpaliwanag, nakita namin ang salitang Tang, noon, kaya't pinangalanan ka ng matandang sect master na Althea. Matapos makita ang uri ng iyong katawan, gusto kanyang kunin bilang kanyang huling disipulo at kunin ang Ice Palace. Kaya binigay ko sa iyo ang apelyido ng Ice Palace. Nakikita ko. Tumango si Althea at sinabi sa paraang nakakahiya sa sarili, kung ganoon nga, pupunta ako at makikipagkita sa matandang ito ng nakatagong pamilyang Duran na maaaring aking lolo. Tahimik na tumango si Queen. Naiintindihan niya ang iniisip ni Althea. Lalo na nang mabalitaan ang nangyari noon, mas lalong nahirapang kumalma ang puso ni Althea. Ang hitsura ni na Althea at Queen ay talagang nabigla sa matandang master na si Duran at Gentry. Ito ay maaaring ilarawan na lumilitaw ng walang tunog, nakatayo sa harap nila ng tahimik kahit si Elder Duran, isang sky-class early phase, ay hindi nakakaramdam ng kahit ano. Maayos naman ang Althea, pero siya ay sky-class late phase peak, syempre malakas siya. Ngunit si Queen ay nasa kalagitnaan ng sky-class, at kahit na hindi niya ito maramdaman naiintindihan nito si Elder Duran na siya ay isang baguhan lamang na sky-class. Malayo pa siya sa level niya. Nang makita ni Elder Duran ng personal ang Althea, naantig pa rin siya. Kahit na ang taong nasa harapan niya ay hindi masasabing eksaktong kamukha ni Melba, magkahawig pa rin sila. Siya ay nasasabik kung ang sect master ay talagang mula sa Hidden House Duran, hindi ba ang Hidden House ay magiging isang sinaunang bahay na si Tang. Binabati ng Duran na ito ang sect master. Kahit na si Elder Duran ay nasasabik, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Kahit na maaaring siya ang lolo ni Althea, hindi pa rin siya. Althea, ikaw ba yan? Medyo malabo ang mga mata ni Melba habang nakatingin kay Althea. Ang dalaga sa kanyang harapan ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagpapalagayang loob. She really looked 70% to 80% similar to her noong bata pa siya. Ikaw ay... Ang puso ni Althea ay nagugulo. Nang makita niya ang babaeng nasa harapan niya ay nakaramdam din siya ng pamilyar. Gayunpaman, dahil sa sama ng loob niya sa nangyari noon, napakalamig ng ugali niya. Ikaw si Thea. Ikaw ay dapat si Thea. Si Melba ay walang pakialam kung ang kabilang partido ay isang sky-class late phase peak master o hindi siya ay tumakbo at niyakap si Althea, na nagpawis sa malamig na pawis sina Elder Duran at Gentry. Kung magagalit ang kabilang partido sa ganoong bastos na aksyon, kailangan nilang pasanin ang kahihinatnan. Sumimangot si Althea, ngunit sa huli, hindi niya itinulak palayo si Melba. Ang hinanakit sa kanyang puso ay agad na pinigilan ng Althea. Ano man ang intensyon ni Elder Duran, ang babaeng nasa harapan niya ay talagang nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Si Althea ay isang sky-class master, gaano ba kasensitibo ang kanyang espiritu. Ang Melba na ito ay isang ordinaryong tao lamang. Kung mayroon siyang kaunting pagpapanggap, natural na hindi ito makakataka sa mga mata ng Althea. Ang damdamin ni Melba para sa Althea ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Paanong ang gayong tao ay ang malupit na mga magulang na nagpabiye sa kanya noon? Hindi tanga si Althea, kaya maaaring may nakatagong dahilan sa likod nito. Sinulyapan niya ang magalang na matandang master ng pamilya Duran at pagkatapos ay ang nasasabik na si Melba. Ang kaibahan sa pagitan ng mga ekspresyon ng dalawa ay malinaw kay Althea. Tinatawag akong Althea. Ito. Tita, pwede mo ba akong paalisin muna? Nag-alinlangan sandali si Althea at tinawag si Melba na, tita. Bago pa siya makasigurado, hindi siya tatawagin ni Althea, kahit na sigurado siyang may kinalaman si Melba sa kanya. Kung hindi, paano magkakaroon ng mga katulad na tao sa mundo? Sa unang tingin, magkamukha silang dalawa. Bagaman marami pa ring pagkakaiba sa mas malapit na pagsisiyasat, sila ay kambal, hindi mag-ina. Ah, okay. Biglang naalala ni Melba na ang kabilang partido ay ang pinuno ng isang sinaunang sekta, isang mas mataas na buhay kaysa sa nakatagong pamilya ng Duran.
Nang makita ngang mapagmataas na elder na si Duran ay napakagalang, agad na hinaplos ni Melba ang kanyang mga kamay, hindi alam kung ano ang gagawin. Tang! Elder Duran, isang bagay ang gusto kong malaman. Paano ka nawala ng anak noon? Hindi sinisi ni Althea si Melba sa kanyang kabastusan. Sa halip, tumingin siya kay Elder Duran at nagtanong. Palace Master, noong taong iyon. Isang katulong ang naglabas kay Althea upang maglaro. Sa huli, ang katulong ay nagmamadali at gustong humanap ng lugar na mapagpahingahan ang kanyang sarili, kaya't inilagay niya si Althea sa nyebe at nagtungo sa banyo. Dahil maaaring matagal na niyang pinapakalma ang kanyang sarili, pagbalik niya, nakita niyang wala na si Althea. Nakaisip na ng dahilan si Old Master Duran. Ito rin ang parehong pahayag na ginamit nila ni Gentry noon. Bagamat alam ni Melba na ito ay isang kasinungalingan, na ang kanyang anak ay malinaw na nawala, mayroon pa rin siyang pagkakataong makatakas. Gayunpaman, wala siyang karapatang magsalita. Ngayong nakilala na niya ang kanyang anak, nasiyahan na siya. Kaya, ibinuko ni Melba ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo, natatakot na baka may mabunyag ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, ang Althea ay binibigyang pansin ang ekspresyon ni Melba. Habang kumilos si Melba sa ganitong paraan, mas nagiging kaina-hinala ang Althea. Matapos marinig ang paliwanag ni Elder Duran, mahinahon niyang sinabi, ibig sabihin, aksidenteng nawala ng katulong ang sanggol. Saan nagpunta ang katulong? Bakit hindi siya dumating? Ito. Ang lingkod na iyon ay pinatay na. Nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali, paano ko siya may iligtas? Nawalan siya ng apo. Nagkunwaring galit si Elder Duran. Gusto pa ba niyang mabuhay? Ano ang lakas niya? Patuloy na tanong ni Althea. Siya. Nagulat si Elder Duran. Hindi niya alam kung bakit biglang magtatanong si Althea tungkol sa lakas ng katulong na ito. Hindi niya alam kung paano magre-react. Gayunpaman, siya ay isang maingat na tao, kaya hindi niya maiwasang sabihin ng malabo, ito. Napakatagal na ang nakalipas, hindi ko na matindaan ng malinaw. Kalokohan. Althea M. coldly, ang aking master ay isang sky-class late phase peak, malalaman niya kung may sino man sa loob ng 1 kilometro mula sa kanya. Umiihi. Bihira lang talaga ang mga lingkod mo na gamaan ang loob. Tumakbo siya ng 1 kilometro. Ito. Ang noo ni Elder Duran ay natatakpan ng malamig na pawis, hindi niya akalain na ang taong nakapulot ng Althea ay ang kanyang Panginoon, at isang sky-class late phase peak doon. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Elder Duran kung bakit tinanong siya ni Althea tungkol sa lakas ng katulong. 1628. Tanging isang sky-class practitioner lamang ang makakaiwas sa pag-scan ng isang sky-class practitioner, at hindi matuklasan. Kung sinabi nilang hindi natuklasan ang katulong dahil isa siyang sky-class master, puro kalokohan iyon. Hindi pa banggitin ang mga nakatagong bahay, kahit isang sinaunang sekta o bahay ay hindi papatayin ang isang sky-class master maliban kung gumawa sila ng hindi mapapatawad na krimen. Not to mention ang pagkawala ng baby, at hindi sinasadya, kahit sinadya, hindi siya agad mapatay. Maliban kung ang bahay ay may napakaraming sky-class masters, ngunit ang hidden house ay halatang hindi ganoon. Gusto kong marinig ang katotohanan. Sa tingin mo ba napakadali kong i-bully, matandang tang? Mahinang tanong ni Althea. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang aura ng sky-class late phase peak ay ganap na pinakawalan mula sa kanyang katawan, na naging sanhi ng hindi mapigil ang panginginig ni Kuya Duran at halos mahulog sa lupa. Sa kabilang banda, si Gentry ay natakot kaya hindi siya naglakas loob na tumangala. Sa kabilang banda, si Melba, na isang ordinaryong tao, ay magiliw na nakatingin kay Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito. Paanong mangangahas itong si Tang? Mapait na ngumiti si Elder Tang, totoo na apo niya si Althea, ngunit ngayong siya na ang sect master ng Ice Palace, anong klaseng buhay siya? Kahit na ang mga lumang ninuno ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay kailangang igalang siya, at siya ay isang sky-class early phase, talagang hindi siya bagay sa kanya. Dahil ayaw mong sabihin, bumalik ka na. Ang nangyari sa nakaraan ay nakaraan na. Ayoko nang marinig pa. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Althea at gustong umalis. Althea. Huwag pumunta.
Nakita ni Melba na aalis na si Althea at walang kamalay-malay na sumugod, gustong hawakan siya, ngunit pagkatapos ay naalala niya na siya ay isang Sky Class Master at maingat na inalis ang kamay nito, mahiyain at maingat. Pasensya na, Sect Master. Sa pagtingin sa babaeng nasa harapan niya, na malamang na maging kanyang ina, bahagyang napabuntong hininga si Althea. Sa ngayon, wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng matandang fox na iyon, ang matandang master na si Duran. Ang Melba na ito ay dapat na nag-aalaga sa kanya. Sa pag-iisip nito, napahinto si Althea sa kanyang landas. Ano nga ba ang nangyari noon? Ito. Tadhana ang lahat. Bumantong hininga si Elder Duran. Sige. Ang kamalasan ng pamilya ko, ang matandang ito ang sisisihin. Melba, dapat mong sabihin. Sumangayon din si Elder Duran sa bagay noon. Kung wala ang kanyang pahintulot, paano mawala ng apo ang mga katulong sa pamilya? My father. Hindi alam ni Melba ang sasabihin. Wala siyang lakas ng loob na magsalita. Noong una siyang dumating, binalaan siya ni Elder Duran na huwag magsabi ng kahit ano. Kaya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sasabihin namin ang totoo isang taong kasing lakas ng Sect Master na masasabi sa isang tingin. Sinipsip ni Elder Duran ang Althea nang hindi nag-iiwan ng bakas. Gayunpaman, napakakalma ng ekspresyon ni Althea habang sinabi niyang, mag-usap tayo sa ibang kwarto. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at naglakad patungo sa pinto. Si Boss Lee, na nasa likuran niya, ay napakatalino din at naghanda ng silid para kay Althea. Saglit na nag-alinlangan si Melba at sinundan siya. Hindi rin sumunod sina Old Master Duran at Gentry nilinaw ng Sect Master na ayaw niyang makilahok sila, at ayaw nilang madamay siya. Tungkol naman sa pag-eavesdrop, bagamat si Elder Duran ay isang Sky Class Master at naririnig niya ito, hindi siya nang ahas. Parehong Sky Class Masters ang Althea at Queen, at mas malakas sila kaysa sa kanya. Kung mag-eavesdrop siya ng ganito, siguradong malalaman nila, at maiinis si Althea. Hindi pumasok si Boss Lee sa kwarto. Sa halip, pinapasok niya sina Althea, Queen, at Melba bago niya isara ang pinto at tumayong bantay sa pinto na parang Diyos ng pinto. Habang nag-iisa sa Althea, medyo kinakabahan at nasasabik si Melba. Ang taong nasa harapan niya ay malamang na anak niya, ngunit hindi nang ahas si Melba na kilalanin siya. Hindi rin siya naglakas loob na magsalita. Nakatayo lang siya doon ng maingat, hindi alam ang gagawin. Tita, maupo ka muna. Ang tono ni Althea ay mas malumanay kaysa dati siya ay naging mataas at makapangyarihang Sect Master ng Ice Palace, ngunit ngayon siya ay isang maliit na batang babae na walang anumang airs. Okay. Mabilis na tumango si Melba at masunuring umupo. Tita, hindi mo naman kailangang maging formal. Masasabi kong nag-aalala ka sa anak mo, hindi ba? Tiningnan ni Althea ang hitsura ni Melba at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa nakalipas na 19 na taon, walang araw na hindi ko na-miss ang anak ko. Agad na bumagsak ang luha ni Melba matapos tanungin ni Althea. Medyo nalungkot siya at miserable. Anak ko yun, laman at dugo ko, pero iniwan niya ako ilang araw pagkatapos niyang ipanganak. Araw at gabi ko siyang inisip, umaasang babalik siya sa aking mga bisig at tatawagan akong ina. Biglang bumukas ang chatterbox ni Melba, at sinabi niya ang lahat tungkol sa kung gaano niya kamiss ang kanyang anak sa lahat ng mga taon na ito. Ngunit sa huli, ang lahat ay tungkol sa kung gaano niya kamiss ang kanyang anak at walang anumang pangunahing punto. Gayunpaman, hindi siya inistorbo ng Althea. Sa halip, tahimik siyang nakikinig sa pananabik ng inang ito para sa kanyang anak. Sa totoo lang, walang pakialam si Althea kay Kuya Duran. Paano kung siya ang lolo niya? Noong tinalikuran niya siya noon, ito ay katulad ng pagkasira ng lahat ng ugnayan. Gayunpaman, hindi niya maaaring baliwalain si Melba. Mula sa maingat na pagtatanong ni Melba kay Elder Duran, masasabi niyang tiyak na hindi mataas ang posisyon ni Melba sa pamilya Duran. Talagang hindi siya ang batang may bahay ng pamilyang Duran. Siguradong kasinungalingan ang nakasulat sa sulat tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang ina. Ngayon, tila ang kanyang ina ay higit sa isang babae. Kung gayon, paano mo siya nakipaghiwalay?
Nang matapos si Melba, bumantong hininga si Althea at nagtanong. Sa totoo lang, sa sandaling iyon, gusto pa nga ni Althea na sugurin si Melba at tawagin siyang mommy, ngunit nagpigil siya at hindi niya ginawa. Una, hindi pa nakumpirma ang usapin, at pangalawa, hindi niya naisip kung paano haharapin ang relasyon sa nakatagong Duran family. Noon, nagsimula ang chatterbox ni Melba, nagpakasal ang kapatid ko sa isang anak mula sa isang sangay ng Hidden House Duran. Bagamat bahagi din siya ng pamilyang Duran, hindi siya direktang kamag-anak ng matandang master na si Duran, ngunit isang malayong kamag-anak. Maaari lamang siyang ituring na miyembro ng pamilya, ngunit kapag siya ay nag-asawa at magkaroon ng mga anak, kailangan niyang pumunta sa Hidden House Duran para magparehistro. Noong panahong iyon ay sinamahan ko ang aking kapatid na babae at bayaw sa pamilyang Duran para magparehistro. Ang pinakamatandang young master ng pamilya Duran, na si ang ama ni Althea, ay nagustuhan ako. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, siya. Hindi ko napigilan kahit na gusto kong. Sa puntong ito, bahagyang bumantong hininga si Melba. Wala siyang background at isa lang siyang babae mula sa ordinaryong pamilya. Paano siya magiging kalaban ng isang cultivator tulad ng panganay na kapatid na si Duran kapag nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon? 1629. Paternity test. Malamig na sumangot si Althea. Hindi niya akalain na napakasamang tao ang pinakamatandang young master ng Hidden Duran family. Pagkatapos nun, naiwan ako sa Hidden Duran family at naging concubine ng panganay na young master. Hindi nagtagal, nabuntis ako. Napabuntong hininga si Xiaomo. Pero tinek ako sa young mistress. She's also from a hidden family, kaya lagi niya akong nakikitang masama sa paningin at gusto niya akong parusahan. Muntik na akong malaglag. Ikinwento ni Melba ang sitwasyon ng paunti-unti, hanggang sa nagpadala ang panganay na batang may bahay para kunin ang bata. Galit na galit si Althea nang marinig niya ito. Ipinatong niya ang kanyang palad sa mesa ng jade sa silid ng inn, at ang mesa ng jade ay naging isang tumpok ng pulbos. Lola ng young master. Napakamakapangyarihan ba niya? Napakalamig ng boses ni Althea. Kung nasa harapan niya ang dalagang iyon, malamang matagal na siyang sinampal ni Althea. Kahit gaano pa kalakas ang nakatagong angkan sa likod niya, hindi sila mangangahas na umutot sa harap ni Althea. Pumalakpak pa nga sila at sasabihing, good hit, good hit. Siya. Sai, hindi mo siya masisisi dito. Normal lang na magselos siya. Umiling si Melba. Normal. Kung gayon ang young master ay masyadong walang kakayahan. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong babae, paano ka pa rin magiging ulo ng pamilya? Mamatay na lang tayo. Medyo nahiya si Melba. Bagamat hindi sila masyadong masaya noong nagsama sila sa simula, napakaraming taon na ang lumipas, at nagkaroon pa sila ng anak. May nararamdaman pa rin si Melba para sa panganay na kapatid na si Duran, at alam din niya ang mga paghihirap nito, kaya hindi siya napupuot sa sinuman. Napakabait niyang tao. Maghanap tayo ng ospital at gumawa ng paternity test. Bagamat magkamukha sila, ang mundo ay puno ng mga kakaibang bagay. Pinakalma ni Althea ang kanyang emosyon at walang pakialam na sinabing, kung ikaw talaga ang nanay ko, dapat manatili ka sa Ice Palace, ayokong bumalik sa bahay na iyon, at hindi ko na kaya. Ito. Natigilan si Melba. Alam niya ang ibig sabihin ni Elder Duran. Gusto niyang kilalanin ni Althea ang kanyang pinagmulan at mga ninuno. Sa ganoong paraan, hindi lang doble o triple ang nakatagong lakas ng pamilya Duran. Ngunit ngayon, mukhang walang intensyon si Althea na kilalanin ang pamilya Duran. Pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay pagdating ng panahon. Nakita ni Althea ang dilema ni Melba at lihim na napabuntong hininga sa kanyang kabaitan. Gayunpaman, ang lahat ay kailangang maghintay para sa mga resulta ng paternity test na lumabas. Ngayong napaka-advance na ng agham, napakadaling gumawa ng paternity test. Bagamat si Althea ay nasa isang sinaunang sekta, hindi siya ang uri ng tao na walang pakialam sa labas ng mundo. Alam pa rin niya ang tungkol sa teknolohiya sa labas. Okay. Mabilis na tumango si Melba. Pagkalabas ng silid, bumalik sila sa silid ni Kuya Duran.
Nakita ni Elder Duran na mapatla ang mukha ni Althea at gustong magtanong tungkol sa kalagayan ni Melba. Gayunpaman, nag-alinlangan siya at hindi alam kung ano ang sasabihin dahil natatakot siyang galitin si Althea. Pumunta tayo sa ospital at magpa-DNA test. Walang pakialam na sabi ni Althea. Mabuti, mabuti. Aalis na ako. Tuwang-tuwa si Elder Duran. Sinadya ba ng Althea na kilalanin ang katayuan ng pamilyang Tang? Tuwang-tuwa si Elder Duran sa naisip nito. Walang pakialam si Althea sa ekspresyon ni Elder Duran at lumabas ng kwarto, nag-iwan ng ilang salita, hintayin mo ako dito bukas ng umaga. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Althea sa inn kasama si Queen at bumalik sa Ice Mountain, naiwan lamang ang matandang master na si Duran, na tuwang-tuwa na ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumikibot, at si Melba, na medyo nag-aatubili na umalis. Tulad ng para kay Gentry, naramdaman niya na ang mga bagay ay tila hindi gaanong simple. Sino ang sect master na ito? Siya ang pinuno ng isang sinaunang sekta, bakit siya babalik sa bahay ni Tang? Kung aksidente lang talaga noon, ayos pa rin. Pero hindi aksidente ang nangyari noon. Sarili kong ina, manluloko ka talaga. Nagmura si Gentry sa kanyang puso. Hindi lang niya nailagay sa gulo ang kanyang ama, kundi pati ang buong nakatagong pamilya ng Duran sa gulo. Ang gayong kahangahangang tao ay itinapon. Ang gabing iyon ay nakatadhana na maging isang gabing walang tulog. Tuwang-tuwa si Melba na hindi siya makatulog at ang kanyang puso ay napuno ng tamis. Iniisip ni na Old Master Duran at Gentry ang kinabukasan ng pamilya Duran at pareho silang masaya at nag-aalala. Hindi alam ng Althea kung paano haharapin ang nakatagong Duran family na ito. Panganay na kapatid na si Duran, ang aking ama. Patayin siya. Tiyak na hindi papayag ang kanyang ina na si Melba. Wala siyang choice kundi magsimula sa dalaga. Tungkol naman sa nakatagong pamilya sa likod ng dalaga, hindi man lang sila pinansin ni Althea. Palace Master, magpahinga ng maaga. Nakita ni Queen ang pag-aalala ni Althea at hindi niya maiwasang hikayatin siya. Okay, Tita Queen. Bagamat sinabi ni Althea, hindi siya inaantok. Kinaumagahan, dinala ni Althea si Queen sa inn gaya ng ipinangako. Nakabihis na sina Old Master Duran, Duran Chi, at Melba at naghihintay sa lobby ng inn. Nang makita nila sina Althea at Queen, agad silang pumunta para batiin sila. Si Althea at Queen ay hindi nagsuot ng kanilang karaniwang damit na ghost ngayon. Sa halip, nagpalit sila ng normal na damit. Sa oras na ito, si Althea ay tulad ng isang normal na babae, maliwanag at maganda, tulad ng isang estudyante sa kolehiyo. Gayunpaman, malamig pa rin ang mukha ni Althea at wala man lang ngiti. Ang iilan sa kanila ay hindi gaanong nagsalita, at dahil walang sinabi ang Althea, si Elder Duran at ang iba ay natural na walang lakas ng loob na magsabi ng anuman. Diretso silang sumakay sa kotse at nagtungo sa pinakamalapit na ospital para magpa-paternity test. Diretso ang dalawang sasakyan sa kalapit na ospital. Pagkatapos makakuha ng numero, magkasamang pumunta sa laboratorio sina Althea at Melba para gawin ang mitochondrial sequencing at Chang repeater type. Dahil walang masyadong tao na gumawa nito, napakabilis na lumabas ang mga resulta. Walang ekspresyon ang mukha ni Althea, si Melba ay nasa sabik at kinakabahan, at ang matandang master na si Duran at Gentry ay nakaramdam ng pait sa kanilang mga puso. Nalaman ni Althea ang katotohanan ng nangyari sa taong iyon, at nabigo ang kanilang orihinal na plano. Hindi sila sigurado kung ang pagtatago sa pamilya Duran ay isang pagpapala o isang sumpa. Ang mga resulta ay sa wakas ay lumabas. Gayunpaman, ang mga resulta ay medyo kakaiba. Ang pagkakatulad ng DNA sa pagitan ng dalawa ay humigit kumulang 25%. Sa teorya, ang pagkakatulad ng DNA sa pagitan ng mag-ina ay dapat na higit sa 50%, ngunit hindi natin maaring alisin ang mga espesyal na kaso. Oo, sabi ng doktor. Bagaman ang pagkakatulad na ito ay maaari ding lumitaw sa pagitan ng dalawang ordinaryong estranghero, ang posibilidad ay napakaliit. Ang ganitong uri ng pagkakatulad ay karaniwang lumalabas sa mga miyembro ng pamilya ng ina.
Kaya, ang dalawang appraiser ay hindi maaaring alisin ang posibilidad ng isang mag-ina. Napatulala si Elder Duran sa sinabi ng nurse. Posible. Paanong ito ay isang posibilidad lamang? Paano ito nangyari? Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis, paano ginawa ng ospital ang pagsusuri? Paano ito naging posible? Ang matitiyak natin ngayon ay miyembro ng pamilya ang nagdana test. Hindi dumating si tatay. Kung dumating si tatay, pwede tayong magpadana test at makumpirma ito. Paliwanag ng nurse. Hindi dumating si tatay. Kaya ba ni Lolo? Nagsisi si Old Master Duran na hindi niya isinama ang panganay na kapatid na si Duran. Lolo. Kakayanin. Magagawa natin ang DNA comparison. Kung mataas ang resulta ng paghahambing ng DNA, mapapatunayan natin na ang taong gumawa ng pagsusulit ay miyembro din ng pamilya ng ama. Mula doon, maaari nating kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng bata. Sabi ng nurse. 16:30. May isa pang hindi sinabi ang nurse. Ang mga resulta ng pagsusulit ay maaari lamang patunayan na ang bata ay miyembro ng pamilya ng ama. Kung tatay ba iyon ng bata o hindi, iyon ay hindi alam. Maaaring ito ay lolo ng tiyuhin ng bata, at iba pa. Gayunpaman, halata na humihingi siya ng pagagalitan. Hanggat lumabas sa DNA test na galing sa ibang pamilya ang bata, ayos lang. Ang natitira ay isang panloob na bagay ng pamilya. Gayunpaman, ipinaalala pa rin niya, upang maging tumpak, pinakamahusay na hayaan ang ama ng bata na gawin ito. Okay. Gawin muna natin ang akin. Magdana test tayo. Tumango si Elder Duran. Mabilis na lumabas ang mga resulta sa pagkakataong ito. Ngayon ay ganap na nakumpirma na ang DNA ni Althea ay halos kapareho ng DNA ng matandang si Duran. Sa madaling salita, si Althea ay dapat na isang nakatagong miyembro ng pamilyang Duran. Bagamat may posibilidad pa na matagpuan ang DNA ng ina, lumabas din ang DNA ng ama. Ang Althea ay walang alinlangan na miyembro ng pamilyang Duran, kaya hindi na mahalaga ang dating posibilidad. Thea! Ikaw kasi! Tiningnan ni Melba ang resulta at tuwang-tuwang niyakap ang Althea. Gayunpaman, ang puso ni Althea ay hindi nasasabik gaya ng inaasahan niyang makita ang kanyang biolohikal na ina. Sa halip, napuno ito ng pait. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Kinilala niya si Melba bilang kanyang ina, ngunit paano ang nakatagong pamilya ng Tang? Sectmaster. Maaari kitang tawaging apo ko. Hindi mapigilan ni Elder Duran ang mapangiti ang Sectmaster ay tunay na apo ng Hidden House Duran, ito ay magandang balita. Gusto kong mapag-isa. Ikinawi ni Althea ang kanyang kamay at lumabas ng ospital. Pagtingin sa likuran ni Althea, mamantong hininga si Queen at sinabi kina Elder Duran at Xiaotong, bumalik na kayo sa ina at magpahinga muna. Kapag napag-isipan na ng master ng palasyo, hahanapin ka niya. Dahil hindi malinaw ang ugali ni Althea, hindi alam ni Queen kung paano haharapin ni Althea ang pamilya Duran, kaya napakagalang niya kina Elder Duran at Melba. Mabuti. Naisip ni Elder Duran sa kanyang sarili, may 80% na pagkakataon na magtagumpay ngayon, tama ba? Mula sa ugali ni Queen, masasabi niyang iba ang ugali nito sa Hidden House Duran. Kaya, hindi nagmamadali si Elder Duran, at hindi niya sila minamadali. Bumalik lang siya sa inn kasama sina Gentry at Melba, matiyagang naghihintay ng balita mula sa Ice Palace. Gulong-gulo ang puso ni Althea. Halos 20 taon na niyang hindi nakikita ang kanyang mga magulang, at ngayon ay bigla silang sumulpot sa kanyang harapan. Dapat ba niyang kilalanin ang mga ito o hindi? Sa paghusga sa paraan ng pakikitungo ni Althea sa nakatagong pamilya ng Duran, mabuti na rin na hindi niya sila pinaghirapan. Gayunpaman, sa pag-iisip kay Melba, muling lumambot ang puso ni Althea. Ang kanyang ina ay inosente, at ang lahat ng ito ay ginawa ng kanyang itim na pusong ama. Kaya, ayos lang kung gusto niyang kilalanin ang kanyang pamilya. Nais lamang ni Althea na kilalanin ang kanyang ina. Tungkol naman sa relasyon niya sa Hidden Duran family, kaya niyang bitawan ito alang-alang sa kanyang ina. Gayunpaman, dapat na lamang siyang mawala sa kung saan nanggaling ang batang may bahay.
Si Melba ang batang may bahay sa hinaharap. Ito ang tanging tamang Althea na kayang ipaglaban para sa kanyang ina. Ito ang tinaguriang honest official can't resolve family affairs. Nagalit man si Althea, sa gitna ng kanyang ina, wala siyang magawa sa tinatagong Duran family. Kaya, maaari lamang niyang ipaglaban ang ilang mga benepisyo para sa kanyang ina. Siyempre, kung gagawa siya, kailangan ng umalis ng young mistress kahit wala siyang sasabihin kahit gaano kalakas ang kanyang nakatagong pamilya, wala sila sa harap ng Ice Palace. Ang nakatagong antas at ang sinaunang antas ay hindi sa parehong antas. Napabuntong hininga si Althea at sinabing, Tita Queen, ano ang dapat kong gawin? Aaminin mo ba o hindi? Ngayon, bagamat kailangan pa niyang magpa-DNA test kasama ang panganay na kapatid na si Duran, lahat ng mga palatandaan ay nagpakita na ang Althea ay isang nakatagong miyembro ng pamilya Duran, na isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Palace Master, sa totoo lang, hindi naman ito masamang bagay. Hanggat tama ang ugali ng Palace Master, magiging maayos ito. Totoong pinanganak ka ng Hidden House, ngunit ang Ice Palace ang nagpalaki sa iyo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang pagkilala sa iyong pamilya ay isang pagkakakilanlan lamang, ngunit hindi iyon nangangahulugan ng anumang bagay. Sa pagkakaalam ko, maraming mga sinaunang sekta at bahay ang palihim na umalalay sa ilang tagong bahay at maliliit na sekta bilang kanilang mga mata at tenga. Kaya, hindi imposibleng gawing mata at tenga ng Ice Palace ang Hidden House Duran. At saka, nakikita kong mabait na tao ang nanay mo, maaari mo lang siyang dalhin para manirahan sa Ice Palace, at hindi na siya maghihirap sa Hidden House. Totoo iyan. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Queen, biglang naliwanagan si Althea. Tama, paano kung kinikilala ko ang aking pamilya? It was just an identity, hindi na nila kailangang mangako ng kahit ano sa Hidden Duran family. Sa katunayan, ang nakatagong pamilya ng Duran ay maaaring maging mata at tainga ng Ice Palace. Matapos kilalanin ang kanyang pamilya, ang nakatagong pamilya ng Duran ay hindi maglakas loob na utusan siya na gawin ang anumang bagay para sa kanila. Ito ay isang kapital lamang para sa kanila upang ipakita sa labas ng mundo, at ang Althea ay walang pakialam. Hindi ba ito? Hehe, ito ay palaging isang magandang bagay na magkaroon ng isang dagdag na pares ng mga mata at tainga. Sabi ni Queen. Sige, aaminin ko. Hayaan mo na. Si Kuya Duran pumunta dito at magpa-DNA test. Hindi pa rin masabi ng Althea ang salitang ama. Kung tutuusin, ang ginawa ng panganay na si Duran noong nakaraan ay mas masahol pa sa isang hayop. Sige, kakausapin ko sila. Tumango si Queen. Para sa isang maliit na bagay, hindi na kailangan para sa Althea na gumawa ng isang paglalakbay. Ganap na magagawa ito ni Queen para sa kanya. Hindi inaasahan ni Elder Duran na makakatanggap siya ng balita ng ganoon kabilis. Hindi siya nang ahas na maging pabaya nang makita niya si Queen, bati nitong si Duran kay Elder Queen. Maaari ko bang tanungin si Elder Queen, ano ang tungkol sa guro ng palasyo? Sinabi ng Palace Master na hilingin sa pinakamatandang young master ng pamilya Duran na pumunta rito at gumawa ng DNA comparison. Kung ito ay nakumpirma, kung gayon ang kasal na ito ay maaaring kilalanin. Ngunit huwag masyadong mag-isip tungkol dito, si Elder Tang ang sect master ay maaaring miyembro ng iyong tagong bahay, ngunit hindi siya isang taong makokontrol mo. Mahinahong sabi ni Queen. Likas na naiintindihan ito ng Duran na ito. Si Elder Duran ay hindi isang idiot, ang Ice Palace ay hindi nakikinig sa Hidden House Duran. Pumunta lang siya dito para kilalanin ang kanyang pamilya sa relasyong ito, kailangan lang ng Ice Palace na pangalagaan ang Hidden Duran family. Ang nakatagong pamilya ng Duran ay makakabangon sa kapangyarihan sa lalong madaling panahon, at hindi niya hahayaan ang Ice Palace na gumawa ng anuman, iyon ay magiging desisyon ng isang tulala. Mabuti naman at alam mo. Hindi naging madali para sa Althea na sabihin ang mga salitang ito, ngunit walang problema sa maliit na Queen na sabihin ang mga ito. Isa pa, sinabi ng master ng palasyo na hindi niya gusto ang pinakamatandang batang babae. Alam mo kung ano ang gagawin sa pagkakakilanlan ni Melba, di ba?
Ang mga salitang ito ay sinabi sa harap ni Gentry, ngunit si Gentry ay tila walang anumang hindi naaangkop na ekspresyon. Siya ay isang tapat na tao na minamaliit ang mga aksyon ng kanyang biolohikal na ina. Pakiramdam niya ay hindi ito isang gawa ng pagtulong sa isang mabuting asawa, kundi pananakit sa kanyang ama. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.